Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Oh, hindi na si Karim Khan. Ha? Hindi na si Karim Khan ang hahawak ng kaso ni Duterte. Hindi na. Hindi na siya yung prosecutor. Nag-decide na. Oh. Bakit? Pag-usapan din natin. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, hindi na si Karim Khan. Formal na. Nag-declare na si Karim Khan. Hindi niya nahahawakan yung kaso ni Duterte bilang prosecutor. Kasi alam naman natin na maraming mga moves para i-disqualify si Karim Khan. Talagang may mga formal motion sila Attorney Kaufman, yung lead counsel ni Duterte, na i-disqualify si Kaufman. Maraming mga issue. Pero ang pinaka-issue tungkol sa kaso ni Duterte, na nung hindi pa daw prosecutor si Kaufman, private pa lang, nahawakan niya ng kaso itong mga tungkol dito sa mga biktima sa war on drugs ni Duterte at na tinulungan niya na ito. So ibig sabihin, may conflict of interest ito. Parang hinawakan niya na noon tapos siya na ngayon ang prosecutor. Hindi niya ito dineclare. Kaya ang motion nila Kaufman, i-disqualify si Karim Khan. Kaya nga sa ngayon, ang humahawak ng kaso, kung tumatay yung prosecutor, ay yung deputy, si Mami Niang. Si Mami Niang. Yung African lawyer na deputy prosecutor. Para wala ng complication, nag-decide na si Karim Khan na wag na, anuhin niya na lang. Ibigay niya na lang yung paghawak ng kaso kay Mami Niang. Total, si Niang naman daw ang humahawak na talaga ngayon. Siya na yung nag-a-appear bilang prosecutor. At saka kabisado naman ni Niang yung kaso kasi kahit na siya daw yung chief prosecutor ng ICC, si Niang naman talaga ang nag-research ng kaso na yan ni Duterte. Siya naman talaga yung nakakaalam ng detalye niyan, pasikot-sikot. Kaya kahit hindi na siya ang hahawak bilang prosecutor dahil ibibigay niya na yung full na responsibilidad diyan kay Mami Niang, inaasahan pa rin na magtutuloy-tuloy yung kaso. Kumbaga, hindi naman maaapektuhan. Kasi mas kabisado pa nga daw ni Niang yung kaso na yan ni Duterte kasi siya yung nag-aral niyan. Pero, yun na nga, ang latest na balita, si Karim Khan hindi na hahawak. Kaya hindi na makikita si Karim Khan. Kumbaga pagdating sa kaso ni Duterte, hindi na siya mag-a-appear dyan. Hindi mo na siya makikita. Wala na. Hindi na siya magiging visible dyan. Kumbaga nag-inhibit siya ng sarili niya. Para lang wala ng issue, matigil na yung disqualification sa kanya. Siya na mismo ang kusang nag-decide na wag nang humawak ng kaso na yan. Para lang makagulong na yung kaso, wag nang i-resolve ng pre-trial chamber yung issue na kung dapat ba siyang i-disqualify o hindi si Karim Khan. Siya na mismo ang naghayag. Wag na, hindi niya na lang hahawakan yung kaso na yan. Yan yung development ngayon tungkol sa ICC case na yan ni Duterte. Ano pa po bang inaasahan natin sa ICC? Alam mo, ang pinakamainit na latest, hindi na natin makikita si Karim Khan. Bakit? Kaso. Ito ay kaka-upload either kanina o kahapon siguro. Nung nag-reply si Prosecutor Khan patungkol doon sa reklamo o request na i-disqualify siya. Kung matatandaan natin, naka-leave din naman itong si Karim Khan dahil merong siyang ibang kinakaharap. Ang kanyang reply, ang kanyang sagot doon sa disqualification request ay walang dahilan para ma-disqualify ako. Hindi bangga o hindi conflict of interest yung ginawa ko noon na pag-asiste sa isang grupo ng biktima at sa gawain ko ngayon bilang prosecutor. Pero kung ano't ano man, na lang tayo, hindi na lang daw muna siya
mai-involve in the case. So anong epekto po? Una. Opo, ano pong epekto niyan na Attorney Conti? Sabi niya, wala naman ding magiging epekto kasi sa ngayon at hanggang dulo, sabi niya, ipapaubaya ko na kay Deputy Prosecutor Ma'am Manjiayan Yang ang lahat. At ito naman si Manjiayan Yang, business as usual, kaya tuloy-tuloy yung involvement sa ilang mga issue na nakabimbin. So ang pending issue natin, labas dito ay una tungkol doon sa competency, fitness to stand trial ni Duterte, na dahilan para ipospone ng kaunti ang ating confirmation of charges hearing. And then, nandyan din yung ating interim release issue. And then, huwag natin kakalimutan, meron pang, ano ba ito? Jurisdiction challenge. So, kailan magre-resume, Attorney Conti? So, tuloy-tuloy lang, ano? Dahil nga sabi niyo, wala namang epekto to. So, tuloy-tuloy lang yung proseso sa ICC. Yes. So, ngayon, ang mukhang, ito medyo belated, kaya hindi ko masabing updated na updated ito kasi may bagong upload, oo. Pero ito ay mga dokumento na noong August pa, September pa final. At ang mga recent uploads ay patungkol doon sa sinasabing medical assessment ni Duterte. August at September pa ito tinatanong kasi nga August 18 nag-file itong si defense. Sabi ni Kaufman, kung may problema na itong si Duterte, pwede ba nating i-adjourn? Gano'n na ang request, i-adjourn ang proceedings, meaning, di ba, sa mga Senate hearing, pag-adjourn, tapusin. So, pinapatapos niya dahil hindi na daw okay si Duterte. So, kapag hindi ka kasi fit to stand trial, hindi matutuloy yung hearings. So, sabi ng ICC, teka, pinag-report itong medical officer ng detention center. Yung report ni medical officer, medyo 3 parts, pero yung first 2 parts ay, kung sakaling matuloy ba ang hearing noong September 23, meron bang pwedeng arrangement or adjustment sa sitwasyon niya? Ito redacted. Pero yung parameters ng parang adjustment ay how many hours siyang nakaupo, kung uupo man. Mag-a-appear ba siya in person o pwede bang by Zoom? Ganon yung itsurahan. Hindi ko alam, naka-redact yung actual na suggestion nila, pero parang ganon yung hangganan. Tinatanong sila, okay ba? Tapos pangalawa, tinatanong sa kanila kung ano ba yung mga medical arrangements or medical issues na kinakaharap ni Duterte ngayon. Depende sa kung anong kaya mong i-pronounce. And then thirdly, tinanong, ano ba, fit to stand trial ba yan? Yung reply nitong medical officer dun sa pangatlo, fit to stand trial, sabi niya, huwag ako tanungin niyo. Kasi ano ko I can tell you ano ang BP niya. Pero hindi ko masasabi kung hypertensive pa siya. Mas mahabang history, medical history ang babalikan yan. Kaya si Karim Khan bilang prosecutor, hindi siya yung hahawak na ng kaso. Yung deputy niya na ang hahawak. Kasi nga, para mapabilis na ang kaso. Kasi may motion itong kampo ni Kaufman na anuhin siya alisin siya sa paghawak ng kaso. So, hindi na siya makikipagmatigasan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.